Janine Fab sa Filipiniana. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang ganda ni Janine Gutierrez sa kanyang ibinahaging Filipiniana. Bagay na bagay sa kanya ang suot na Filipiniana. At parang wala naman talagang trace na di umanay nag-split sila ni Paolo Avellino. Though may nagsabing nagkabalikan din, hindi raw talaga at consistent ang chika ng source na sina Paolo at Kim Chiu na raw talaga. Anyway, hindi na afford ng mga ordinaryong Filipino ang Filipiniana. Sana may mas mura para pwedeng irarampa. At sa kabilang banda, Jericho proud kay Janine, mapapanood na simula ngayong September ang ikalawang Lavender Field sa Kapamilya Online at ABS-CBN na pinagbibidahan nilang dalawa kasama sina Jody Santa Maria. Masayang masaya ang aktor dahil sa pagtangkilik ng mga tagahanga sa kanilang tambalan ni Janine. I didn't expect it. Parang I was expecting something for the show or what we watch. I didn't expect na ganito kagrabe yung sumusuporta sa love team. I am thankful because it goes to show that the chemistry worked and the show is working. Paglalahad pa ni Jericho, patuloy pa rin ipinapatupad ang lock-in taping ngayon kaya mas lalo umanong napalapit ang aktor sa dalaga. Dito kasi dahil may oras in between may mag-rest. Di kami, nakakapag-usap kami, nakakapagpintuhan kami, nakakakain kami sabay-sabay. Parang mas nakikilala mo din hindi lang si Janine kundi pati yung personality ng buong cast at masaya. Janine just keeps getting better and better. She adapts na kung anong role ibigay sa kanya and I am proud of her. Pagbabahagi pa ng aktor na si Jericho Rosales. At sa kabilang banda, nagpahiwatig si Jody Santa Maria sa mga komplikadong tema sa mga larangan ng Lavender. Jody Santa Maria na malawak na ipinagdiriwang bilang isa sa mga pinakamagaling na artista ngayon ay nakatakdang humanga muli sa mga manonood. Ang kamakailang teleserye na hit ni Jody, Unbreak My Heart, ay pinalabas noong 2023 at hindi na kailangang maghintay ng mga tagahanga para sa kanyang susunod na nagpapakita sa telebisyon sa September 2024. Babalik si Jody sa primetime kasama ang Lavender Fields, isang inaabangang serye na ginawa ng Dreamscape Entertainment. Ang proyektong ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa kanyang karera dahil ito ang kanyang unang palabas sa genre ng action drama. Ilan sa mga pinakamalaking bituin sa industriya ang makakasama niya sa mga kapanapanabik na venture na ito, kabilang na sina Jericho Rosales, Janine Gutierrez, Edo Manzano, Maricel Soriano at Lotlot de Leon, Albert Martinez at marami pang iba. Noong Martes inilabas ang Dreamscape Entertainment ang kanilang inaabangan na trailer sa social media. Nagpahiwatig si Jody na ang kanyang papel sa Lavender Fields ay tuklasin ang mga tema ng kawalan ng tiwala na sumasalamin sa duality ng lavender flower habang ginagampanan niya ang bagong papel na ito. Ang mga mapapanood ay nasa isang kapapanabik na biyahe na magpapakita na kung gaano ka siya kagaling at katalintado bilang isang actress. Lavender Fields is shaping up to be a game changer with its star-studded cast and exciting new faces. Excited and fun sa role ni Janine bilang isang mabangis na antagonist. Ang pinakahihintay na pagbalik ni na Jericho at Julina sa primetime. Ang bus ay umabot sa mga dating child star na unang-una sa atin: Jana Agoncillo, Crystal Minjes, Miguel Vergara at Mark Santiago. Ang kanilang paglipat sa mga major na tungkulin ay nagdaragdag ng isang layer at ng entregang nostalgia para sa mga tagahanga. Ang pananabik ay hindi tumigil doon. Kasama na sa line-up ang ilan sa mga batikang artista: Justin Lozares, Pamo Pamorada, Dor Reyes, Bench Manalo, China Crab, Biboy Ramirez, Bernard Palanca at Lotlot de Leon. Sa malikhaing pananaw ni na Emmanuel Kipalo at Jojo Sagen na namamahala sa barko, ang seryeng ito ay nakatakdang mag-iisang kapapanabik na halo drama at aksyon na pinagsasama-sama ng isang mayamang tapiserya ng parehong sariwa at pamilyar na talento. Ang Lavender Fields ay isang nakakahimok na salaysay na nangangako na higit pa kaysa tradisyonal na kwento ng paghihiganti. Ayon kay Judy, ang serye hindi lamang isang tipikal na takbo ng storya. Ito ay isang alamat ng pagtubos na malalim na nananaliksik sa mga karanasan ng tao. Complex love story din ito. So ang daming nangyari. Isa yun sa magiging strength, I believe, ng Lavender Fields. Syempre, contrary to what others believe, na aano lang yan, typical revenge story. Pero hindi. The 2022 Asian Academy Creative Awards Best Actor shared. Ang bagong anggulong ito ay nakatakdang magiging game changer para sa palabas
na ginawa itong kakaiba sa mga karaniwang revenge drama cliches. Syempre, galing sa Dreamscape Entertainment, I mean, this is a credible source of beautiful, di ba beautiful series? Judy said, also the cast stellar superb cast yung makakasama. Sa isa rin yun sa strength ng Lavender Fields kasi napakahusay ng mga aktor, hindi ba I mean, powerhouse talaga, Judy added. Ibinunyag ni Judy ang mga hamon ng pagganap ng mga eksenang aksyon na binibigyang diin na nangangailangan sila ng malawak na paghahanda at pagsasanay. Maraming pag-iingat, hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga ka-eksena at stunt people, diba? We usually allot one day to rehearse the fight scenes before namin siya Okay. At sa kabilang banda, Katrin tinutokso ni Ami Austria, pwede ka nang mag-asawa. Grabe, kahit hindi na nagpo-post ngayon ang mga taong involved sa sinushoot na pelikulang Hello Love Again ni Katrin Bernardo at Alden Richards sa Canada, ay wala pa rin tigil ang netizens sa pagpo-post ng updates. Matatanda ang sinabihan ni Derek Cathy Garcia Sampana ang lahat na walang magpo-post kung saan ang location ng shooting nila para hindi na sila masundan ng mga kababayang Pinoy na supporters ng Katrin. Hindi kasi sila makapag-shoot ng dire-diretso. Bukod pa sa medyo maingay sila sa set na dahilan kaya may ilang kapitbahay na hindi mga Pinoy ang naiingayan. Maging ang lahat ng news at entertainment website pati sa YouTube ay pinag-uusapan ang Katrin na pati pagluluto ni Katrin ng pagkain para sa kasama niya ay talagang highlight ng chikahan. Oo nga, ilang araw na ang nakalilipas. Ang ipinost ng actress ay nagluluto siya at talk of the town pa rin siya pati ang mga bago niyang ini-endorsong produkto. At gayon din si Alden kung ano ang nangyayari naman sa serye niyang umiere rito sa Pilipinas. Ang caption ni Katrin sa mga pagkain niluto niya, just another update, nobody asked for food. Food edition. Based sa video post ng dalaga ay naghahanda siya ng pagkain tulad ng quesadilla dahil may nakita kaming giniling at wrapper o pita bread, chicken at fried rice with wagyu. Mukhang si Alden naman ang naghihiwa ng wagyu base sa mga kamay at suot niyang rilo sa kahalatang sanay maghiwa dahil nagluluto naman ang aktor. Anyway, tinukso naman ang actress na si Ami Austria Ventura sikat dahil ang komento niya sa post ay ang galing mo nang magluto anak. Bernardo Cat, pwede ka nang mag-asawa, love you. Samantala, may latest video post naman si George Gamboa ngayong araw na naglalakad sa tabi ng lake at nang i-google namin. May nakalagay na Lake Chaparral sa tapat ng mga residents na matatagpuan sa Chaparral Drive. Ang background music ni Joros ay Summer Only We Know na version ni Gotisha at Tian. Ang ganda ng eksemang nagmumuni-muni habang naglalakad si Joros sabay harap sa lake at tila kunwaring jinjengjengle na nakaharap sa mga bahay. Anyway, mukhang hindi bibitaw ang supporters ng Katrin sa araw-araw na pagbibigay ng ayuda o balita sa social media para may updates hanggang sa showing na ang Hello Love Again sa November.